Sakaling maglatag muli ang China ng floating barrier sa teritoryo ng bansa, nanindigan ng PCG na paulit-ulit lang rin nila itong tatanggalin. Habang Pangulong Marcos nanindigan, hindi naghahanap ng gulo sa atas na alisin ang floating barrier ng China. May balitang A to Z si Billy Torres. Ipinisinta ng Philippine Coast Guard ang angkla na inalis nito mula sa nilatag na floating barrier ng China sa Baho de Masinloc noong September 20. It's the Chinese Coast Guard who recovered their own barrier. What we only did is we cut the anchor and we took the anchor with us. Pagkatapos ito, kinuha na raw ng China ang mga barriers. When they learned that the floating barrier is no longer serving its purpose, that's the time that they recovered the entire floating barrier. Sakali namang ibalik ng China mga barrier, sinabi ng PCG spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, na muli nila itong tatanggalin. We no longer need to wait for the instruction of the President because the mere fact that the instruction was already given, then there is no reason for us to remove it every time that the floating barrier will be reported that it was in place. Kung sakali, maaaring gamiting ebidensyang naturang angkla sa paghahain ng bansa ng reklamo laban sa China. Sa gitna ng issue, muling iginiti Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi naghahanap ang Pilipinas ng gulo. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin na mangisda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda daan-daang taon na. Kaya hindi ko maintindihan ba't nagbago na ganito. Pero ang Beijing, tila minaliit ang hakbang ng Pilipinas. Ayon kay China Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, pinasaya lang ng Pinas ang sarili sa pag-aalis ng barrier at nanindigang pag-aari umano ng China ang nasabing teritoryo. Habang ang US, sa pagbubukas ito ng investigasyon sa mga insidente ng pangaharas ng Beijing sa South China Sea, pinuri ang Pilipinas sa ginawang pagtatanggal ng floating barrier. Aggressive fishing practices and natural resource exploitation undermine territorial sovereignty and economic prosperity of Indo-Pacific countries. As a counter to these malign activities, the United States Coast Guard has been and is now operating and engaging throughout the region to promote maritime governance. Muli rin itong tiniyak na kaisa ang Washington sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon sa gitna ng pambubuli ng China. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.